Kung talagang naniniwala tayo, mamamatay tayo, dapat sana maghanda tayo mga kapatid, bago tayo mamatay. At least, pagdating ng paghuhukom kung kailan haharap na tayo sa Diyos, meron kang pag-asa bago ka mamatay, na mamatay ang iyong tatay, nanay, asawa, tayo. Hindi maiiwasan kasi yun eh. Hindi rin naman maiiwasan ang paghuhukom. Nakatakda yung kamatayan, nakatakda rin ang paghuhukom. Sa 17:31 ng Gawa, sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. yung pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus, yon ang palatandaan na mayroong paghuhukom, bubuhayin niya rin ang lahat ng tao. Nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, mga kapatid. Kung payag kayo na hindi tayo makakaiwas sa kamatayan, dapat payag din kayo, hindi tayo makakaiwas sa paghuhukom. Wala kasi tayong magagawa, hindi tayo pwedeng tumutol dun. Mamamatay talaga tayo eh. Nasa Ecclesiastes yun, 8:8 eh. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Walang tao na may kapangyarihan sa espiritu upang pumigil ng espiritu, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Walang kapangyarihan ng taong pumigil sa espiritu. Walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. Yung ating pong espiritu na nagbibigay ng buhay sa ating katawan, hindi mo kayang pigilin yun eh. Pagka dumating ang takdang araw, kukunin ng Diyos yan, hindi mo pwedeng hindi ibigay. Wala tayong kapangyarihang pumigil ng espiritu, wala rin tayong kapangyarihang pumigil ng kamatayan. Yung aral ng Diyos tanggapin natin at meron tayong pag-asa pag namatay tayo, bago tayo mamatay, na pagdating ng paghuhukom, at least makaka-absuelto tayo, magiging dapat tayo sa Diyos, di tayo mapupunta dun sa parusa. Kasi ayaw natin gusto magpaparusa ang Diyos sa lahat ng kasamaan ng tao. 13:11 ng Isayas, pakinggan niyo. At aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan, at ang mga masama dahil sa kanilang kabalakyutan, at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. Mangyayari po yun eh. Kaya bago sana dumating yun, para wag tayo masama sa parusa, bago tayo mamatay, mag-aral tayo ng ikakaligtas natin.